May gabiista na no. Ako adeng topiko karong gabi una may tungod sa the revival of the spirit of prophecy. Sa dili pa ko moadto sa pagampo, ako din ay pagabasahon kining mabasa diri sa Ellen G. White 1888 Materials page 764 paragraph 3. So naigingon diri gisulti ang inspiration. Why is it that men do not believe upon sufficient evidence? Mao diri ang iyang tubag. Because they do not want to be convinced. They have no disposition to give up their own will for God's will. They are unwilling to acknowledge that they have cherished sinful unbelief in resisting the light that God has given them. They have been hunting for doubt, for pegs upon which to hang their unbelief. They have been ready to accept testimony which is weak and insufficient. Testimony which God has not given them in His Word, but which pleases them because it agrees with their ideas and is in harmony with their disposition and will. These souls are in great peril if they will bow their proud will and put it on God's side of the question. If they will with humble, contrite hearts seek for the light, believing that there is light for them, then they will see light, because the eye is single to discern the light which comes from God. They will acknowledge the evidence of divine authority. Spiritual truths will shine forth from the divine page, but the heart must be open for the reception of light, for Satan is ever ready to obscure the precious truth which would make them wise unto salvation. If any do not receive it, it will forever remain a mystery of mysteries to them. Mabasa na siya sa Ellen G. White 1888 Materials page 764 paragraph 3. Naigisgot diri nga the revival of the spirit of prophecy. So mingon ganitag revival, unsa kay masulod sa atong unahon na aning revival? Siguro no mauning kuano kanang murag kamatyon nun i-revive siya kay tungod padulong na siya mamatay. Ako lang i-example ang maong kanang naa sa emergency room, labi na dia sa hospital nga na sila i-revive kay labi na murag 50-50 na ana. So mo na siya sumala sa atong kuan nga i-revive ang spirit of prophecy kay tungod murag nagka-kuan hinay-hinay na bitaw siya nga wala na siya panumbalinga, wala na siya tagda. So naigingon diri why is it that men do not believe upon sufficient evidence? Mo naigingon diri nya gitubag ra sad siya sa mao nga kuan kay mo ni ang ilang approach niini, because they do not want to be convinced. Di sila ganahan makumbinser. They have no disposition to give up their own will for God's will. Di nila kaya nga isalikway ang ilahang kaugalingon bitaw nga will, ang ilahang murag ila noong ikuan ang will sa Ginoo. They are unwilling to acknowledge. Dili sa unwilling bitaw, unwilling sila nga mo acknowledge sa mao nga kuan kay tungod ilang gi-resist ang kahayag naggihatag sa Ginoo ko kanila. Mo na gingon po diri, they have been hunting for doubts, for pegs. Naghahunt nun sila atong pagduha-duha, nangita sila sa pagduha-duha, di ba? Mo gingon sa inspiration, upon which to hang their unbelief. Nagkuan na, nagbitay na ang ilang kuan, ang ilang dili pagkamatinuhuon. Adto noon sila mo dawat sa testimony nga weak ug insufficient, kulang kaysa sa testimony sa Ginoo nga gihatag sa ilaha, di ba? So mo na siya nga adto sila magakupot bitaw sa ilahang kaugalingon nilang murag ilahang nagsalig sila sa ilang kaugalingon bitaw, wala na sila nagkuan. So mo na mahitabo ana maghunt na lang sila sa pagduha-duha, mangita sila sa ilang pagduha-duha. Nagingon sa diri, these souls are in great peril. Ang ilang kalag naa sa grabe nga katalagman kung ilang ipadayon ang ilahang garbo nya iset aside nila ang kuan will sa Ginoo kaysa sa ilang will. Nagingon diri, for Satan is ever ready to obscure the precious truth, make them wise unto salvation. If any do not receive it, it will forever remain mystery of mysteries to them. So kuan siya, mystery na lang siya kay tungod wala na nila gidawat. So mo na makasusubo kayo no nga atong kalag naaday sa kuan nga katalagman. Sa dili pa kumupadayon magampo sa siguro ta nga itag giya sa Ginoo. Amahan na mo nga balaan, Diyos sa langit ug sa yuta, kami nagapiko Ginoo sa among mga tuhod, isip timaan sa among pagkamasalahipon. Kami nagpaubos diya sa imong trono sa imong grasya Ginoo. Magahangyo sa imong balaang espiritu nga hatagan kami langit nung kaalam nga masabtan
ang maong mensahe kabahin sa maong topiko. O kining tanan Ginoo among gihangyo kauban sa kapasayloan sa mong mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus ang bugtong luwas. Ako lang ikuan sa inyo nga usa ni siya sa 28 fundamental beliefs sa Seventh-day Adventist. Mao kani gingon nga Seventh-day Adventist belief kay tungod gituhuan kini sa maong mga kaigsuonan sa Seventh-day Adventist. So kung wala ang kaning 28 fundamental belief, mao ni ang nagakuan sa atong doktrina, bali mao ni ang doktrina sa Seventh-day Adventist. Sa ika number 18, gitawag siya og the gift of prophecy. We believe ika number 18 day na siya. So the doctrine of the church na diri giingon the spirit of prophecy in the Seventh-day Adventist Church. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, passing the biblical tests. She went on the minister through her spiritual gifts for 70 years. Si Sister White, siya mo'y gigamit sa Ginoo. Gipakita siya mga pananawon, ilabi na karon sa ulahi nga panahon siya ang gigamit sa Ginoo. The spirit of prophecy, Seventh-day Adventist Church, the spirit of prophecy and the Bible, a guide to the Bible. She saw her work as that a leading people back to the Bible. Little heed is given to the Bible. She said, therefore, the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. Mabasa na siya sa Colportor Ministry, page 125. Ang iha ding writings mga kaigsuonan, lesser light, ug ang Bible mao ang greater light. Based sa akong nadunggan sa pastor sa Seventh-day Adventist nga mao si Pastor David Gates nga ang pulong sa Ginoo ginagamit siya og katawhan, gitawag siya human instrumentalities para ang maong mensahe mapadala sa iyang katawhan. So ang giingon niya dito nga ang tanan nga mga prophet kaniadto naman tay gitawag major prophet o minor prophet, kini sila nagdala labi na ni Daniel, ni Jeremias, si Isaiah. According ni Pastor David Gates nga sila usa ka mga lesser light. Karon si Sister White gitawag siya lesser light. Ang gingon niya dito nga tanan lesser light, pero imo siya i-compile tanan nga mahimo siyang greater light. Mao na siya ang Bible. Kay syempre ang Bible na una og compile na canonize siya sa wala pa ang writings ni Sister White. Naay possible mga kaigsuonan pero based sa prophecy atong makuanan no nga ang writings ni Sister White dili gid siya ingon nga maapil gid siya canonize kay syempre sumala sa Revelation 10:11 na dito nga hisgot dito nga siya mo'y kuan dito katumanan sa maong propesiya nga prophesy unto many nations, dili siya all kundi many nations. So dili siya ang iyang writings naalay pinili lang siya gift gasa siya sa church. So mahimo ba nga apil ang writings ni Sister White sa maong sa Biblia? Yes, nganuman kay tungod lesser light siya, testimony siya ni Jesus. So, appeal siya sa Bible mga kaigsuonan. So, arita, the spirit of prophecy in the Seventh-day Adventist. Mabasa siya sa Testimonies for the Church, volume 5, page 665. The written testimonies are not given to give new light, but to impress vividly upon the hearts of truth of inspiration already revealed. So, mao ni siya mga kaigsuonan. Ako lang himuong ilustrasyon ang maong magnifying glass. Ang magnifying glass mo na siya kanabitawng maklaro ni kanang ilabi na kanang dili ta makaklaro. Mupadako ang iyang kuano ug imo na siyang gamiton ug dili ka klaro kay ilabi na sa kung lolo dili man siya makaklaro mga kaigsuonan. So magamit siya magnifying glass para maklaro niya ang mga litra. Same rasad sa kuan mga kaigsuonan. Dili siya new light para lang siya matinawan no ang kamatuoran nga naa sa Biblia. Ang magnifying glass nagrepresent siya sa writings ni Sister White Haron mo iwag siya ang lesser light para maklaro nato ang dakong kamatuoran nga naa sa Biblia. Tama na siya. Step 21, the gift of prophecy. Mabasa ni siya mga kaigsuonan sa My Journey to Life, Our Savior. Page 2, paragraph 1. Usa ni siya sa doktrina sa Seventh-day Adventist. What is the biblical gift of prophecy? No, nagipangutan na diya. The scripture is testified that one of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. The gift is an identifying mark of the remnant church, and we believe it was manifested in the ministry of Ellen G. White. Her writings speak with prophetic authority and provide comfort, guidance, instruction, and correction to the church. They also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Ano siya?
usa na siya kagasa ug ilhanan kana siya mga kaigsuonan sa remnant church ang spirit of prophecy. Kaya ang Bible mga kaigsuonan para na siya sa tanan. While on the other hand, ang spirit of prophecy gasa kana siya sa church sa ulahing panahon ang spirit of prophecy. Ang atong mga kuan mga kaigsuonan diri gid ta mag-base kung natay dili na yung pagkasumpaki ay sa maong sa pagsabot diha sa balaang kasulatan di atay spirit of prophecy nga atong masabtan gyud ilabi na speak prophetic authority ilabi na sa propesiya na mo provide og comfort, guidance ug instruction and correction to the church. Kay haron kita dili ta mahisalaag mga kaigsuonan. Maayo gyud kayo ang Ginoo diri kanato. Gi-quote diha ang Revelation 12:17 identifies the characteristics of God's last group of faithful followers, described as remnant of her offspring. They keep the commandments of God, including the fourth. And the testimony of Jesus Christ, the last part of Revelation 19:10, helps us understand that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy, the prophetic gift. Nag-quote diyang Revelation 22 verses 8 and 9. Though the expression spirit of prophecy can include all the biblical prophets to whom God has given messages, Seventh-day Adventists apply the term to the ministry of Ellen G. White. She was a prophet or messenger, as she was preferred to be called, sent by God to prepare His remnant people of what is soon to come upon earth. Mo na siya mga kaigsunan, na mabasa diya sa Revelation 12 nga remnant, nagahisgod yung remnant of her offspring. O kana siya mga kaigsunan, naga-point out na siya sa Seventh-day Adventist nga iglesia sa ulahi nga mga panahon nga kadtong nagatuman sa nga kasuguan sa Ginoo ug naa kanila ang gitawag nga testimony of Jesus. O gipatin-aw ka na mga kaigsunan sa Revelation 19:10 nga ang spirit of prophecy mao ang testimony of Jesus. O diha naigiingon diha nga sent by God to prepare His remnant people what is soon to come. So para day kini maandam ta mga kaigsunan. Maayo kayo ang Ginoo gyud diri sa ato kay gihatagan ta niya o mensahe nga pinasahi sa iyang katawhan. So bulahan kayo ta mga kaigsunan. Nakoy pagbasahon mga kaigsunan diri sa 2 Chronicles 20:20 o Isaiah 8:20. So mo ni siya ang kandiri. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe the Lord your God, so shall ye be established. Believe His prophet, so shall ye prosper. Ang gingon diya mga kaigsunan nga tuhuan nato atong Dios haron kita mamalig-on ug tuhuan nato atong mga propeta haron kita manag-uswag dirita sa Isaiah 8:20. To the law and the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Gi-quote kana siya sa inspiration diri sa Luma Linda Messages, page 33, paragraph 1 and 2 and 3. Chronicles 20:20 katong gibasa nato ganina og Isaiah 8:20. Now gi-quote siya no na diri. Mani iyang gi-explain mga kaigsunan. Two texts are here to set before God's people. Two conditions for success. The law spoken by Jehovah Himself and the spirit of prophecy are the two sources of wisdom to guide His people in every experience. Nang gi-quote sa diri ang Deuteronomy 4:6. This is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, who shall say, surely this great nation is a wise and understanding people. Padayon ko diri mga kaigsunan. The law of God and the spirit of prophecy go hand in hand to guide and counsel the church. And whenever the church has recognized this by obeying His law, the spirit of prophecy has been sent to guide her in the way of truth. Gi-quote po diri ang Revelation 12:17, and the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. This prophecy points out clearly that the remnant church will acknowledge God in His law and will have the prophetic gift. Obedience to the law of God and the spirit of prophecy has always distinguished the true people of God, and the test is usually given on present manifestation. Balik ta diri mga kaigsunan at ako ning ikon. Nagingon diri nga two texts are here set before God's people. Giikon kanay sa atong Ginoo kaning duha ka text naging diri two conditions for success. Duha ni ka kondisyon haron kita ma-success no. Mao kini nga gingon diri nga two sources of wisdom to guide His people. Mo ni duha ka
gihatag niya nga wisdom sa ato mga kaigsunan para mag-guide ta in every experience. So sa mabasa sa Chronicles 20:20 and Isaiah 8:20, mao kini ang two sources of wisdom mo gingon sa inspiration. Og diri gingon diri nga ang ang law of God and the spirit of prophecy go hand in hand. So di gid siya magkabangi mga kaigsunan. Ang Bible ug ang spirit of prophecy di gid na siya magkabangi. Haron kini mo counsel sa church. Subo lang kay pamalandungon nga dili nato tuhuan nga apil man din siya sa doktrina sa Seventh-day Adventist, pero nagi dili mo tuo sa maong testimony ni Jesus nga mag-guide man unta ni siya nga gipadala sa Ginoo, sent to guide her in the way of truth aron kita mag-guide sa kamatuoran. Obedience to the law and the spirit of prophecy has always distinguished the true people of God. Gitawag na siya nagingon dia true mga kaigsunan kay tungod na ay dili tinuod mo na butangan gid na sa Ginoo nga true. So nagingon niya obedience. Kung dili ta mo obeyan ni mga kaigsunan, dili ta matawag og true. Mao ra gid na siya ang pagkuana na ang logic diha. So arita, as far as Ellen White has concerned, her writings when compared to scripture were a lesser light, not a new or additional light. So dili gid siya kuan mga kaigsunan, dili siya bag-o or additional kay tungod the same ra ni siya. Ug unsa ang vision nga gipakita sa mga prophet kaniadto, the same ra sad nga kahayag ni progress lang siya mga kaigsunan. Little heed is given to the Bible and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. So mala sa itong gibasa kanina, nabasa sa na siya sa Understanding Ellen White. The written testimonies are not to give a new light but to impress vividly upon the heart of truth inspiration already revealed. So mo na siya nga naay mga gipadayag sa Biblia mga kaigsunan, ilabi na sa libro diha sa pinadayag nga mga propesiya nga angay natong masabtan. Mo na nagpadala ang Ginoo og testimony or gitawag og lesser light kay haron matinawan ta. Og giingon diri, additional truth is not brought out but God through the testimonies simplified the great truths already given. Dili siya additional truth, pero kuan ni siya para mas maklaro matinawan mga kaigsunan ang mga kamaturan nga gipadayag na. The writings of Ellen White were not an addition to or extension of scripture, but instead were subject to it. Again and again, she sought to make it crystal clear that her writings were secondary and subject to scripture. Subject ito mga kaigsunan sa scripture. Sumala diha mabasa sa ug wala ko masayop na sa ikaduhang Timoteo 3:16, all scripture is given by God. Even so, the writings of Ellen White did not contradict scripture and were veritable continuation of the truths contained in the sacred canon. Klaro kayo diya mga kaigsunan nga ang writings ni Sister White dili gid siya mo contradict sa scripture kay tungod continuation na siya sa Biblia, sa balaang kasulatan. White asserted that the Bible and the spirit of prophecy were inspired by the same source, the Holy Spirit. So same source gid siya mga kaigsunan. Arita may mabasa diri sa Revelation 12:17. Familiar mangguro tatanan ani nga verse og ang dragon nasuko sa babay and went to make war with the remnant of her seed which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Og diri sa Revelation 19:10, and I fell at his feet to worship him, and he said unto me, see thou do it not, I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So mo ang komentaryo mga kaigsunan, mabasa siya diri sa Spirit of Prophecy volume 1. Ngayon diri, the spirit of prophecy is here seen among the special signs of the last days. Its revival in the last days was to constitute one of the most noted signs of the approaching end. This is evident from its being classed with the most prominent signs in the sun, in the moon, and in the stars, and such wonders in the heavens above, and in the heart beneath as blood and fire and vapor of smoke. Naging diri nga ang spirit of prophecy mga kaigsunan, gitawag siya special signs sa ulahi nga panahon, last days, pinasahi nga signs nga moabot. So mahibal-an nato nga naa nato sa ulahi nga panahon mga kaigsunan tungod nata aning maong kuan spirit of prophecy na nata sa ulahi nga mga panahon. Ang gingon diri, the most noted signs of the approaching end, ilhanan kini sa nga naa nata sa ulahi nga panahon tungod, meaning spirit of prophecy. Ngin diri sumpay, and when that people should arise in the last
last generation of men who should be observing all 10 of the precepts of God's holy law and should recognize the revival of the spirit of prophecy. They might expect to feel that bitterness from their opponents which can arise only from the direct inspiration of Satan. Ikot diri ang katong Revelation 12:17. Ug gingon diri nga people should arise in the last generation of men. So ang gingon diri kinsa man ang kuan? Who should be observing all 10 of the precepts of God's holy law? Kinsa man? Syempre katong remnant, di ba? Nag-iisod diri, remnant over seed. So kinsa may nagaangkon og remnant? Walay lain ang Seventh-day Adventist man, di ba? So ato makita diri nga angayan ta nga mo-observe ta sa kuan 10 commandments mga kaigsuonan kay usa ka na siya nga timaan sa remnant people of God. Testimony of Jesus, said the angel to John, is the spirit of prophecy. Mabasa na siya sa Revelation 19:10, and recognize of the revival of the spirit of prophecy by the remnant of the church, salin nga iglesia, last generation. Scripture and spirit of prophecy have same author. Klaro kay mga kaigsuonan nga ang maong Biblia o ang spirito sa tagna, the same rasiya o author mga kaigsuonan, mao ang Holy Ghost, the Holy Ghost. Mabasa na siya sa Selected Messages, volume 3, page 30, paragraph 3. Naging these are not to be twisted and turned to mean what they men may want them to mean, to carry out men's ideas and sentiments, to carry forward men's schemes at all hazards. So dili gid angay nato lubag-lubagon nato ang spirit of prophecy mga kaigsuonan, dili nato to ison. No, mao may gingon. And turn to mean what they man may want to mean. So dili iyang pagsabot ang iyang ikuan, kundili ang mo explain mga kaigsuonan ang spirit of prophecy. Dili kita mo explain or dili kita mo interpret sa Bible mga kaigsuonan. Mo tayo sumala sa atong gibasa ganina to the law and the testimony ta sa Isaiah 8:20. Dili kita mo interpret. So mo na siya. The very last deception of Satan will to be make of none effect of the testimony of the Spirit of God. Where there is no vision, the people perish. Mabasa siya sa Proverbs 29:18. Satan will work ingeniously in different ways and through different agencies to unsettle the confidence of God's remnant people in the true testimony. So, ulahi din ni siya nga deception mga kaigsuonan kung muingon ta nga ang spirit of prophecy or ang testimony of Jesus kay mana ta nga ay dili man na siya tambag ra man na siya. Na last deception of Satan na kumingon ta ginana. O sa gingon diha, gi-quote diha ang Proverbs 29:18, no vision, people perish. Kung walay sa other translation, kuha na siya no revelation to unsettle the confidence of God's remnant people. Mo na kung moingon ta nga ang spirit of prophecy dili na angay tumanon kay tungod dili mo na iiyarang sulat ni Sister White sumala sa tong gibasa ganina nga same author gid siya mga kaigsuonan, dili na siya maong understanding no kay kung walay moingon diri kung walay vision people perish no iyan seto lang confidence sa maong mga remnant people kay daghan sa atong iglesia karon nga dili gid mo tuo niining maong testimony of Jesus kay iya ra daw kini galingong pagsulat ni Ellen White. Mabasa ni siya sa Last Day Events. Naingan rin, the church has turned back from following Christ, her leader, and is steadily retreating toward Egypt. Yet our few are alarmed or astonished at their want of spiritual power. Doubt and even disbelief of the testimony of the Spirit of God is leavening our churches everywhere. Satan would have it thus. No, klaro kay mga kaigsuonan. Nagingon diya sa mabasa siya sa Testimonies for the Church mga kaigsuonan sa volume 5. Mo na siya kay tungod ang gi-address na mga kaigsuonan ang sa church. Ang gingon diya, the church has turned back from following Christ, her leader. Kinsa may leader sa church? Syempre si Christ. Pero ang gingon diya, turn back. Wala na mo follow. Kay turn back man. And is steadily retreating toward Egypt. Ang spiritual meaning manggodaning Egypt mga kaigsuonan mao sa kalibutan. Nibalik na sila dito sa kalibutanon mga kaigsuonan. Wala na siya mag-follow ni Jesus. So makita man gid nato na no. Mao na siya. Yet few are alarmed or astonished at their want of spiritual power. Ingon diri doubt and even disbelief nagduha-duha nya di na mo tuo sa testimony ni Jesus, the Spirit of God, is leavening our churches na naghana. Leavening sa paan pa, patubo. Nanaghan or nangwan siya, nitubo na siya sa atong mga kaiglisyahan. Ministers who preach self instead of Christ would have it thus. The testimonies are unread and appreciated. God has spoken to you. Light has been shining from His word and from the testimonies, and both have been slighted and disregarded. The result is apparent in the lack of purity and devotion and earnest faith among us. No
katong atong mga ministro diha nga nag-preach ay lang kaugalingon instead of Christ. Mabasa na siya sa Testimonies for the Church gihapon mga kaigsunan. Ang testimony ni Jesus sa gingon are unread, wa na ginabasa ug unappreciated, wala na gid natagag bili. Nagingon sa dire slighted and disregarded. So masayop ba ni? Dili mga kaigsunan kay tungod testimony ni siya ni Jesus. So ug unsay gisulat diha kana tinuod gyud na, walay dili tinuod na. Ang ato lang unahuna ang nagsumpaki. Kung ang balang espiritu na gani mo'y gipalihok, walay sayo pa na mga kaigsunan. Ngayon dire, counsels for the church. So, counsels for the church man, but pasabot nga gi-address gini siya sa church mga kaigsunan. The testimonies for the church, page 91, paragraph 1. As ngayon dire, as the end draws near and the work of giving the last warning of the world extends, it becomes more important for those who accept present truth to have clear understanding of the nature and influence of the testimonies which God in His providence has linked with the work of the third angel's message from its very rise. Mana siya mga gigsunan nga ang gingon diri ug ang dread ni ang end haduol na kay ang Ginoo maghatag nag warning, last warning sa iyang katawhan. Dili na mosugot ang Ginoo nga pasagdan ra niya iyang katawhan, maghatag na siya warning. The same sa panahon ni Noah, naghatag siya mensahe pero gi-reject sa iyang katawhan mga kaigsunan. So subo kayo pang malandungon nga mahitabo usab na siya. Kini siya pinasahi man ning mensahe. So hatagan kita ning pagtagad ato ning tunguan mga kaigsunan haron kita masayod sa umaabot kay ang gingon dia maghatag og warning ang Ginoo. Nagingon dia present truth, na presente nga kamaturan haron mahatagan tag klaro nga pagsabot og kini siya mao ang third angel's message nga mabasa sa pinadayag 14. In ancient times God has spoken to men by the mouth of the prophets and apostles. In these days He speaks to them by the testimonies of His Spirit. There was never a time when God instructed His people more earnestly than He instructs them now concerning His will and the course that He would have them pursue. When the testimonies which were once believed are doubted and given up, Satan knows the deceived ones will not stop at this, and he redoubles his efforts till he launches them into open rebellion, which becomes incurable and ends in destruction. By giving place to the doubts and unbelief in regard of the work of God, and by cherishing feelings of distrust and cruel jealousies, they are preparing themselves for complete deception. They rise up with their bitter feelings against the ones who dare to speak of their errors and reprove their sins. Sumala pa sa ancient times mga kaigsunan, sa kaniadto magasulti ang Ginoo pinaagi sa mga propeta ug apostoles. Mo-direct man siya sa tao pero ari siya agi sa propeta. Ug ang propeta ug ang mga apostoles na kaniadto nag-spread sa maong mensahe nga gikan sa Ginoo. Karon, o sa gingon, in these days He speak to them by testimonies of His Spirit. Sa iyahan ng testimonya mga kaigsunan. Asa man ni makita, wala lain mga kaigsunan sa spirit of prophecy. Ato niya ikuan niya mga instruction haron ma-guide ang iyang katawhan. Ngingan dere. When the testimonies which were once believed are doubted and given up. Subot pasabot mga kaigsunan, gituhuan siya pero giduwa-duwaan o gi-give up. Satan knows the deceived ones will not stop at this. So kay bawgid si Satanas. Kato mga nalinla niya, digin mo hunong. Redouble si effort. Kuan gid siya kay baw man siya mga kaigsunan nga hapit na gid ang matapos ang atong kalibutan mga kaigsunan mo na nag-redouble ang Ginoo. How much more si kuan si Satan nag-redouble pud para mag-open rebellion sila. Ang iyang mga na-deceive becomes incurable, but pasabot dili na matambalan and ends in destruction. Subo kayo no, gingon diri nga they are preparing themselves for complete deception. So nag-prepare sila mga kaigsunan mo na makuan gid nato nga gitagna na bitaw. Dili na ta mahibong kung naagi mga tao nga dili mo tuwa ni. Kay tungod gitag na naman, masubo lang ta kay tungod kita nagaminsahe pero naay gigamit pod sa kaaway nga sila pud malingla nga dili na mo tuo. So subo kay pamalundungon mga kaigsoon. Arita. It is not alone those who openly reject the testimonies or who cherish doubt concerning them that are on dangerous ground. Disregard the light is to reject it. If you lose confidence in the testimonies, you will drift
drift away from the Bible truth. Klaro kay mga kaigsunan, kung mawad-an tag confidence sa maong testimony, malayo ta sa kamaturan sa Biblia. Those who openly reject the testimonies, mo na mahitabo mga kaigsunan. Mahitabo ana nga kita mahilayo na noon tas kamaturan. Kita naningkamot na nga mapaduol tas kamaturan. Nya kita ra pud mga kaigsunan nagkuan sa tuang kaugalingon nga mahilayo ra pud ta. Kay tungod gi-reject man nato ang kahayag. Sorry ta. Agi nga diri, ignorance of the testimonies is no excuse. Na may gitawag sa atong kalibutan no nga ignorance of the law excuses no one. The same rasad sa kuan sa Ginoo mga kaigsunan nga kung ignorante ta sa maong mga testimony unsay may tabo, many are going directly contrary to the light which God has given to His people because they do not read the books which contain light and knowledge in cautions, reproofs, and warnings. Kay gihatag man sa tuang knowledge, gihatagan ta gikuan ta mga warnings pero atong gi-reject. So mo na giingon diya nga ignorance of the testimonies, excuses no one kay ginagpasidaan naman daan ng Ginoo. So ato kining hatagag pagtagad kay makabalo man gud ta nga gigayad ta sa Ginoo kay nagkuan ta sa testimony niya, nagfollow ta. The testimony should be introduced into every Sabbath keeping family and the brethren should know their value, be urged to read them. It was not the wisest plan to place these books at low figure and have only one set in a church. They should be in the library of every family and be read again and again. Let them be kept where they can be read by many. So sa atong mga churches mga kaigsunan, naabatay kuandre bisag one set or duha ka set sa church? Wala. Naman pero great controversy ra man guro akong nabantayan mga kaigsunan og steps to Christ pero ato lang gyud kuan nga dapat naagitaan ni mga kaigsunan kay usa ni siya ka pinasahing nga mensahe. So dili ta ni i-reject ato kining ang gingon diri they should be in the library in every family. So nagit na siya sa tuwa panimalay mismo be read again and again. Naga-read ba ta? Kamo na lay kuan mga kaigsunan. Let them be kept where they can be read by many. Unsa man pagkuan nga wala man bisag one set digid siya mabasa. Walay lain gi kuan ni kay every Sabbath keeping family. Dili ni sa gawas mga kaigsunan. I have been shown that unbelief in the testimonies of warning, encouragement, and reproof is shutting away the light from God's people. Unbelief is closing their eyes so that they are ignorant of their true condition. Ma-ignorant na noon ta mga kaigsunan sa atong condition. Tungod kita mismo, wala nagatuo, nagapiyong sa ato ang mga mata. So, ang gingon diya, shutting away the light from God's people. Tangtangon na noon sa Ginoo ihang kahayag sa ato. Kay kita man mismo nag-reject. Many who have backslidden from the truth assigned as a reason for their course that they do not have faith in the testimonies. Nagpangutana there, shall I deny myself and receive as of God the testimonies which reprove my sins, or shall I reject testimonies because they reprove my sins? No, nagpangutana there. Rejection of the testimonies result of in apostasy. No, mo reject ta. Ang unsay resulta? Apostasy. May lang ginato mga igsunan nga gi-address niya sa Seventh-day Adventist kay giskot man diya, who take their stand under Satan's banner will first give up their faith. The warnings and reproofs contained in the testimonies of God's Spirit. Kita ra sa mismo mo ini kuan. The enemy has made his masterly efforts to unsettle the faith of our own people in the testimonies. Gingan masterly kay ug sa kuan pa mo na ihang masterpiece nga manglinla para i-unsettle lang ato ang pagtuo. It is Satan's plan to weaken the faith of God's people in the testimonies. When the testimonies which were once believed are doubted and given up, Satan knows that the deceived ones will not stop at this, and he redoubles his effort till launches them into open rebellion. Naging nga lost vision. Mabasa siya sa Proverbs 29:18 nga gingan dia, whether there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Ang sa NIV, no revelation, wala siya ikuan. So wala kita ikuan no kung walay vision. If God has given me a message to bear to his people, those who would hinder me in the work, lessen the faith of the people in the truth, are not fighting against the instrument but against God. Okay nga diya, not fighting against instrument, pero ato nagkuan unsa may instrumento sa Ginoo nga mao man ni ang kuan spirit of prophecy, no, ang lesser light. Pero kinsa may imong gikuan kontra ang Ginoo mismo kung imong i-reject. Ay nga diri nga, it is not the instrument whom's light the insult but God who has spoken to you in these warnings and reproofs. It's hardly possible for the man to offer greater insult to God than to despise and reject the instrumentalities that he has appointed to lead them. Reject ang iyang mga instrument.
neglect the testimonies. It is not alone those who openly reject the testimonies or who cherish doubt concerning. Again, Andre, on dangerous ground to disregard light is to reject it. Kung imong i-disregard ang kayag, susama ra sana siya yung imong gi-reject. Yung pag-neglect sa testimonies. Are, kitaan mo siya. The blind leading the blind when there is no vision. Makita na to sa chart nga ang imbis ang kaning una unta dapat nani siya makita no pero wala siya makita. Kaya sila mata na appeal man siya nga kuan way makita. Asa kani sila padong. No, nadringan sa Matthew 15:14, let them alone, they be blind leaders of the blind. And if the blind lead blind, both shall fall into the ditch. So mahulog ra gid na sila dito sa pangpang mga kaigsuonan. Dapat manunta nga atong mga leaders mo'y makakita even sila ato ang kuan blind wa sila makita. Magigingon dito nga no revelation. Mabasa sa The Faith I Live By, the very the very last deception of Satan. Ato naman yung gibasa ganina to unsettle the confidence of God's remnant people in the true testimony. Na, dire, mabasa ni siya mga kaigsuonan sa Hosea 4:6, ikot siya sa Prophet and Kings page 297 paragraph 1. My people are destroyed for lack of knowledge was his message to them through Hosea. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, seeing thou hast forgotten by the law of thy God. So, kung i-reject na to ang mensahero, sa marasa na tong kuan, niya ang gingon diri nga ang katawhan niya gi-destroy for lack of knowledge kay tungod gisalikway man mo to isalikway sa niya dire gingon dire sa 2 Timothy chapter 3 verse 7 and 8 kato si Hannes ug Ambris no ever learning grabe nilang tuon gid no and never able to come to the knowledge of the truth wala gid sila makakabot sa kamaturan mga kaigsunan kay tungod unsa may gingon dire now as Hannes and Ambris withstood Moses so do this also resist the truth men of corrupt minds reprobate concerning the faith gi-reject man ni Hannes ug Ambris si Moses wala gid nila makabot ang kahayag or ang kamatuoran mga kaigsunan na corrupt sila God who at sundry times and in diverse manners spake in the past unto the fathers by the prophets. So, kaniadto mo ra sa danghang gikon mga kaigsunan. Mabasa siya sa Hebrews 1 nga magpinagi sa kuan mga propeta ato niya ipagi ang iyang kuan. Dre. 2 Timothy 3:16 all scripture is given by inspiration of God and profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Gingon dire. Gi-quote siya ang katong sa great controversy. 2 Timothy 3:16. The Bible points to God as its author. No, ang author gyud mismo ang Ginoo. Yet it was written by human hands. Sulat siya pinagi sa kamot sa tao. Pero ang kuan, ang author mismo ang Ginoo. Nagamit lang siya sa iyang prophet para makuan. The truths revealed are all given by the inspiration of God. They express in the words of men. Ang gingon diri sa ubos. He has given dreams and visions, symbols and figures. Naghatag siya og kanang pananawon o mga simbolo, figures. Pero amo padayag aning mga symbols o figures mga kaigsunan ang Ginoo ra sad mismo. The Bible is written by inspired men as writer. The writers of the Bible were God's penmen. Gitawag siya God's penmen. Ang mga writers sa Bible. Not his pen. Look at the different writers. It is not the word of the Bible that are inspired, but the men that were inspired. Klaro kayo, no? Nga ang mga pulong sa Biblia mga igsunan, inspired. Pero ang katupong mga katauhan nga iyang gigamit, inspired po sila. Who under the influence of the Holy Ghost, the divine mind is diffused, the divine mind and will is combined with the human mind and will. Magiging 2 Peter 1:19, we have also more sure word of prophecy, no? Nagitay gitawag nga sure word of prophecy. Kay og dili na sure ang imuhang gisaysay sa kabahin sa propesiya, matawag na siya bakak mga kaigsunan. Knowing this first that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Ngingon diha, for the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Naging nga no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Kay kung magkuanta sa Biblia magigsunan nilabi na sa propesiya, kung mag-explain ta sa tua niya contradict sa Biblia o sa Espiritu Stagna, matawag na siya private interpretation mga kaigsunan. Kay kita gihimo naman nato og kuan atuan namang pagsabot ang atong gikuan mo nay nakadakong sayop mga kaigsunan nga dili gid kita ang mo interpret labi na sa panahon ni Daniel. Si Daniel nag-interpret ra ba siya sa wala pa siya kakitag pananaw? Wala nag-interpret siya adto na nga nakita na sa gipakitaan siya sa Ginoo pananaw. Gipadayag sa iya ang
maong pasabot dito sa propesya. But holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ang balang espiritu gid nagiya kanila. Ang gingan diha nga makita nila ang past, present and future mga kaigsunan. Makita na nila kung igipadayag sa Ginoo sa ila, makita na nila tanan. Ang gingan diri gikot ang Amos 3:7 no. Surely the Lord will do nothing but he revealed his secret unto his servants the prophets. It is God's purpose that his people shall be informed and enlightened. Mao ginay purpose sa Ginoo mga kaigsunan nga ma-inform ta, ma-enlighten aron makahibaw ta nga masabtan nato not only in the times in which they live but also what is yet to come. May bala na to unsay mga panghitabo. A prophet is not one who is appointed by fellow men. Dili ra tao mismong nag-appoint na kundi ang Ginoo. Nor is he self-appointed. Dili lang siya nag-appoint siyang kaugalingon kundi the choice of a person to be a prophet is entirely in the hands of God. Gikan adto gina sa kamot sa Ginoo. Both men and women have from time to time been chosen by God to speak for him. Ang Ginoo mismo ang mopili, dili kita mismo ang mopili mga kaigsunan nga mahimo kitang propeta kundi ang Ginoo. Counsels for the church. The apostles in the last of the Bible writers gave us clear picture of the events of the last days. Si John may gigamit sa Ginoo aron makuha ng events sa last days mga kaigsunan. Paul wrote of perilous times, members of the church, the remnant ng Israel. It is clear then that God's plan, the church of the last days, would, when it came into being, have in the midst the spirit of prophecy. Gingon niya, Isaiah 8:20, to the law and the testimony, if they speak not, mga itong gibasa ganina. O gingon diri, ang iyang komentaryo mga kaigsunan. All points of doctrine, even though they have been accepted as truth, should be brought to the law and the testimony. If they cannot stand this test, there is no light in them. So, kung natay mga pakigbangi, all points of doctrine, ilabi nas doktrina, kung sila wala magasulti sa testimony ni Jesus, ingon diri, if they cannot stand this test, wala gi kahayag kanila mga kaigsunan. Inay mabasa sad sa Signs of the Time nga ang atong detector mao ni siya ang spirit of prophecy. Mabasa sa Great Controversy. Nay mga conflict theories unsa an erring rule by which all opinions, doctrines, theories are to be tested. Unsa gingon to the law and the testimony. Kung nay mga conflict sa doktrina adto kita mobalik sa Biblia or sa spirit of prophecy. Kay sumala sa atong ibasa ganina go hand in hand na sila. Dara atong detector nga mahibalot ta nga kana siya tinuod or bakak kung wala sila magasulti sa maong testimony of Jesus. Mao diri nga naipahimangno mga kaigsunan. Beware of the evil hearts of unbelief. The word of God is plain and close in restriction. It interferes with your selfish indulgence. Therefore, you do not obey it. The testimonies of His Spirit call your attention to the scriptures. Point out your defects of character. Klaro kayo no nga nagakuan gid siya. Muna masakitan ta nga kita makuan kay gingon diri i-point out atong defects sa character and i-rebuke atong mga sala. Therefore, you do not heed them. And to justify your carnal ease, loving course, you begin to doubt whether the testimonies are from God. Mo na mga kuan, ma-doubt anoon ta. Kay tungod mo na siya ang labi na ang Bible mga kaigsunan nga naga-point out gid sa tuwa mga sala. Kay mo gunay mo instruct, mo correct sa tuwa. So, gihatag ta panghimangno, beware of evil hearts of unbelief. Dapat mamina usa ta mo reject. Mas maayo pa nang mo reject tag, maka-reject tag dili tinuod kaysa ma-reject na to ang tinuod. So, ato lang kanang pamalandungon nga kita andam ta maminaw kay dili man ni libro sa lain, dili man ni sinulat sa lain nga pundok, sinulat man ni sa ato ang propeta mga kaigsoon aron kita makahibalo mo ni naghatag natong kahayag nga atong masabtan ang maong mga kahayag nga naa sa balang kasulatan mga kaigsunan. Ato lang gid kanang timan-an nga para ra ni sa ato ang kaayuhan, ato ara gyapon kaayuhan mga kaigsunan. Ato lang usab unaw-naon kung sakto ba ni siya or kuan ana ato sa paminawon kay sumala sa Santiago nga pinaagi sa atong pagpaminaw kita na ikuan pagtuo. So ato lang unta ning hatagag pagtagad. So mao ra to siya tanan o diraguro tapos o may gabi daghang salamat mga kaigsunan. Sa dili pa ta mag-pray sa ta para sa closing ko na ta. Mahanam mo nga balaan, dako na mong kalipay nga kami nakadungog ni ining mensahe. Kami nagapasalamat Ginoo nga hinaot unta pinaagi sa imuhang testimonies Ginoo. Kami maandam ilabi na sa ulahi nga panahon kami makahibalo sa umaabot mga panghitabo aron kini among matun-an sa among kaugalingon aron maandam kami labi na sa among pamilya sa imong ikaduhang pagbalik Ginoo. Salamat kayo ning tanan o pasayloa kami sa among kalapasan Ginoo.
di na kami nakalapas diya sa imong mga tubangan o among ginahangyo nga ikaw mag-uban kanunay o hinautunta maka-guide ka sa wala pa nakadungog nining mga mensahe Ginoo. Thank you so much Lord for answering all our prayers. In Jesus name we pray. Amen.